new KD16. Mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Matapos ang 14 years, nanalo ang Boston Celtics ng NBA Championship ngayong season. Ngunit mukhang gusto nang ibenta ng may-ari ang franchise habang maganda pa ang takbo ng team. Ayon kay Woj, ang pahayag ng mga may-ari ng team ay nagsasabing susubukan nilang magbenta ng majority interest sa team bago matapos ang 2024 o maagang bahagi ng 2025 at i-close ang deal bago mag 2028 kasama ang huling mga bayad. Hanggang sa makumpleto ang pagbebenta kasama ang mga huling bayad, mananatili si Grousbeck bilang governor ng team. Itinatag ni Wyke Grousbeck ang Boston Basketball Partners LLC noong 2002 kasama ang ilang iba pang mga financial backers upang bilhin ang Celtics noong 2002. Mula nang kunin nila ang team, nagawa nilang i-rebuild ang Celtics sa loob ng 6 na taon at pinunduhan ang team patungo sa kanilang unang NBA championship mula noong 1986 na nanalo ng titulo noong 2008. Mula noon, dumaan sila sa iba't ibang pagsubok at nagawa nilang patuloy na palakasin ang team upang muling maging NBA champions ngayong taon. Sa ilalim sa kanilang pamamahala, ang team ay nanalo ng 2 NBA championships at lumabas sa 4 na NBA finals. Ang mga may-ari rin ang may kagustuhang ibigay ang 2 pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA. Noong nakaraang taon, si Jaylen Brown ay pumirma ng 5 taong $286 million contract. Kaninang umaga, inihayag na si Jason Tatum ay pipirma sa 5 taong $314 million contract, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA na nalampasan ang kontrata ni Brown para sa title na ito. Sa kasalukuyan, walang salita tungkol sa mga frontrunners o bidders para sa NBA champions. Magiging interesante ang pagbabantay sa prosesong ito ng pagbebenta, lalo na't alam nating komplikado ang pagbebenta ng mga NBA team. Ang huling NBA franchise na nagbenta ay ang Timberwolves at iyon ay naging isang napaka-controversial na transaksyon. Inaasahan ng ownership group ng Celtics na maiwasan ang isang controversial na transaksyon tulad na lang sa nangyari sa Timberwolves. Ang tanong sa ngayon, mananatiling matagumpay ba ang Celtics sa ilalim sa bagong may-ari? Ang magandang pamamahala sa NBA ay madalas nalilimutan ngunit mahalagang faktor sa tagumpay ng isang NBA franchise. Ang ilang mga prangkisa ay nagkaroon sa lahat ng mga kagamitan upang manalo ng titulo, ngunit ang mahinang pamamahala ay ang naging hadlang kahit sa mga nakaraang taon. Halimbawa, ang Brooklyn Nets ay ang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Kyrie Irving at owner Joe Tsai tungkol sa mga kilos ni Irving sa labas ng court na naging sanhi ng paghingi ni Kevin Durant ng trade. Ang pamamahala ni Tsai ay nagpilit sa team na i-trade ang kanilang mga stars at nagsimula ng rebuild kamakailan. Sa ngayon, magpo-focus ang Celtics sa pagdepensa sa kanilang NBA championship. Hindi nila papansinin ang anumang aspeto ng pagbebenta at magtuon sa mga bagay sa court habang sinusubukan nilang maging unang NBA team na mag-back-to-back bilang NBA champions mula pa man noong 2017-18 Golden State Warriors. Ang Celtics ay hindi nakaduda-dudang pag-aari ang pinakamahusay na roster sa NBA na may 5 former o kasalukuyang all-stars sa kanilang roster at isang kamangha-manghang cast ng role players na napatunayan ang kanilang halaga ngayong taon patungo sa pagkapanalo ng Celtics sa kanilang ika-18 NBA Championship at muling naging pinakamatagumpay na prangkisa sa kasaysayan ng NBA. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, matapos mawala ang isang franchise icon nitong Martes, naglabas ng pahayag ang Warriors tungkol kay Klay Thompson at inihayag kung paano nila balak parangalan ang kanyang legacy sa Bay sa hinaharap. Plano ng Golden State na i-retire ang number 11 jersey ni Thompson sa Chase Center ayon sa pahayag na inilabas, bagamat walang iba pang detalye o karagdagang impormasyon na agad na naging available. Hindi namin maisasaalang-alang ng husto ang mga kamangha-mangha at legendary na kontribusyon ni Klay Thompson sa Warriors sa loob sa kanyang 13 years kasama ang team na binigyang diin ng 4 na NBA championships, 6 na pagpunta sa NBA Finals, 5 NBA All-Star Game appearances at ilang NBA records, kabilang ang pinakamaraming puntos na naitala sa isang quarter sa kasaysayan ng NBA na may 37 at ang pinakamaraming 3-point field goal sa isang laro na may 14 ayon sa statement. Ang dami ng kasiyahan at kaligayahan na ibinigay ni Klay sa mga tagahanga ng Warriors, mga katutubo ng Bay Area at mga taga-suporta ng Dub Nation sa buong mundo ay napakalaki at hindi matatawaran.
Ang kanyang husay sa paghahatid sa mga sitwasyong may pressure sa pinakamalaking entablado, kabilang ang maraming Game 6 heroics, ay tumulong sa pagtukoy sa isang karera. Ang legacy ni Klay ay mananatili magpakailanman at inaasahan namin ang araw na maaari naming i-retire ang kanyang number 11 jersey sa Chase Center, kung saan siya ay sasama sa isang grupo ng mga immortals ng Warriors, kabilang ang mga tumulong sa pagbuo sa kamakailang dinastiya, kabilang na siya mismo. Pinasasalamatan namin si Klay sa kanyang mga contribution and wish him the best, na kung saan tatahak siya sa kanyang panibagong paglalakbay, ayon sa sulat ng Warriors. Ang makasaysayang takbo ni Thompson kasama ang Warriors ay nagtapos nang sumali siya sa reigning Western Conference champion Dallas Mavericks sa isang naiulat na 3 taong $50 million contract bilang free agent. Ayon sa maraming ulat, nag-offer ang Warriors kay Thompson ng isang 2 taong kontrata bago ang simula ng 2023-24 campaign at muli ngayong off-season bago siya pumasok sa open market noong Lunes. Ngunit si Thompson, na ayon sa mga ulat ay naging frustrated sa organisasyon na nag-draft sa kanya noong 2011, ay naghahangad ng bagong simula matapos ang hindi kaakit-akit na mga individual at team performances noong 2023-24 season. Iniulat na isa sa mga intrigang gustong patutunguhan ni Klay ay ang Lakers, ngunit mas pinili pa nito ang Dallas dahil sa financial savings na mamuhay sa lugar, at ang 3 panalo na lang para makuha ang isang championship ng team ay ang naging malaking faktor sa pagpirma ni Klay. Maaring magsuot si Thompson ng ibang jersey sa susunod na ilang mga season upang tapusin ang kanyang karera sa NBA, ngunit ang number 11 ay palaging magiging bahagi ng Dub Nation. Matapos ang lahat, mukhang sinusubukan ng Warriors na maghanap ng mga trade para sa iba pang star players matapos mabigo sila sa pagkuha kay Paul George. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN sa pinakabagong episode sa kanyang podcast na Brian Windhorst and the Hoop Collective, target pa ng Golden State ang isang potensyal na trade sa Utah Jazz para sa star forward na si Lauri Markkanen. Sila'y nagsusumikap pa rin sa ilang mga bagay, sabi ni Windhorst tungkol sa Warriors. Si Lauri Markkanen mula sa Jazz ay available sa trade market at iniimbestigahan nila iyon. Kung magagawa nila itong magtagumpay o hindi ay makikita natin sa paparating na araw. Malaking tulong bilang pamalit si Markkanen kay Thompson dahil sa 55 games para sa Jazz noong 2023-24 NBA season. Nag-average si Markkanen ng 23.2 points, 8.2 rebounds, at 2 assists bawat laro habang may kahangahangang 39.9% mula sa 3-point range. Marami ang naniniwala na ang stretch big na tulad niya ay magiging mahusay na pangalawang scoring option sa guard na si Steph Curry ng Warriors, habang nagbibigay ng kinakailangang sukat bilang isang 7-footer. Bukod kay Markkanen, iniulat din na tinitingnan ng Warriors ang mga trade para sa guard ng Chicago Bulls na si Zach LaVine ngayon at forward ng New Orleans Pelicans na si Brandon Ingram. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung sino o kung meron man ang makukuha ng Warriors sa isang trade sa mga nabanggit, ngunit marahil si Markkanen ang pinakamagandang angkop para sa Golden State. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.